Hello kaibigan ko. Kung narito ka, ito ay dahil sa isang bagay sa loob mo ay humihingi ng pansin. Marahil ito ay ang pagkapagod ng laging naninirahan sa pisilin ng walang sapat na pera. Marahil ito ay ang pagnanais para sa isang mas mahusay na buhay, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. O baka gusto mo lang marinig ang isang tao na nagsasabi ng katotohanan bluntly. Hindi ako isa sa mga nagbebenta ng mga maling pangarap o isang milyonaryo na nagmumula sa tabi ng isang inuupahang kotse. Ako ay isang Hudyo na ipinanganak sa isang apartment sa pamayanan, nanirahan sa isang republika ng mag-aaral, nagtrabaho sa 3 trabaho ng sabay. Nagkaroon ako ng lahat, pagkatapos ay nawala ang lahat, at pagkatapos ay natutunan ko, sa paglukso, na may mga pagkakamali at maraming pagsisikap. Ngayon ibabahagi ko sa iyo kung ano mismo ang nais kong marinig sa edad na 20. Sa oras na iyon, walang sasabihin sa akin, tumigil ka, pupunta ka sa maling paraan. Bigyang pansin dahil ang sasabihin ko ay maaaring masaktan, ngunit ito ang purong katotohanan. Kung nahihirapan ka sa pananalapi, hindi ito dahil sa bansa kung saan ka ipinanganak, o para sa kakulangan ng diploma, o dahil ang mayaman ay ninakaw ka. Ito ay dahil inuulit nito ang parehong mga pagkakamali na ginagawa ng milyong tao araw-araw. Nakatira ka sa isang bilog, iniisip na ang problema ay masamang kapalaran, krisis o masamang kapalaran. Ngunit naiiba ang katotohanan, hinuhukay mo ang iyong sariling hukay, hindi sa isang metal na pala, ngunit may masamang gawi, takot at mabilis na mga pagpapasya. Sa aking pamilya, dati nating sinabi, nais malaman kung ang isang tao ay mayaman. Tandaan kung paano sila kumilos kapag walang pera. Sapagkat ang kahirapan ay hindi lamang ang kakulangan ng mga mapagkukunan, ito ay isang mindset, isang pamumuhay, isang karaniwang hanay ng mga kaugalian. Ang magandang balita. Ang mga gawi ay maaaring mabago kahit na kung ikaw ay 30, 40 o 60 taon. Mayroon akong isang 70 na kapitbahay na nagbukas ng isang panaderya sa edad na ito. At ikaw doon, iniisip na huli na. Sa video na ito, magpapakita ako ng 4 na pangunahing mga pagkakamali na nagpapanatili sa iyo sa kahirapan. Mga error na nakita ko sa mga kaibigan, aking mga anak at aking sarili. At, mas mahalaga, tuturuan kita kung paano iwasto ang mga ito walang mysticism, nang walang laman na mga diskurso ng pagganyak, nang walang mga formula ng magic. Pinakamasama sa lahat, ang karamihan sa mga tao ay hindi namamalayan na sila ay gumagawa ng mali. Pumunta sa mall, bumili ng isang mobile phone ng installment, humingi ng pagkain sa kredito, panatilihin ang pera para sa bakasyon sa halip na mamuhunan sa kaalaman at pagkatapos ay magreklamo na ang buhay ay hindi patas. Hindi, mahal ko, patas ang buhay. Ang problema ay inuuna mo ang mga maling bagay. Nais bang malaman ang hubad at hilaw na katotohanan? Kaya patuloy na makinig. Ngunit babala, hindi kita maliligtas. Pag-uusapan ko kung paano nakikipag-usap ang isang ama sa isang anak na lalaki, kung paano nakikipag-usap ang isang lolo sa isang apo, na may pag-ibig, ngunit walang kalahating salita. Kapag natapos mo ang panonood, hindi ka makakakuha ng isang milyonaryo, ngunit magkakaroon ka ng isang plano. At ang isang plano ay nagkakahalaga ng higit sa pera. Ito ang unang hakbang sa hindi na mahirap na muli. Pagkatapos ay naayos. Kung nais mo, kumuha ng isang kwaderno at isulat ito, dahil ngayon hindi ka isang blogger na nakikipag-usap, siya ay isang tao na dumaan sa lahat. At kung nakikilala mo ang hindi bababa sa isa sa mga pagkakamaling ito, magkaroon ng kamalayan na may oras pa upang magbago. Unang error, gumastos ka ng pera na wala ka pa. Maging matapat, nangyari ba ito upang matanggap ang sweldo, at kahit na bago mo maramdaman ang tseke sa iyong kamay, wala na siya? Bakit nangyari ito? Dahil nakatira ka sa hinaharap. Ginugugol nito kung ano ang hindi mo pananalo, kung minsan kung ano ang hindi mo kumita. Nakilala ko ang isang batang lalaki sa mga Nineties, Arcady. Nagtrabaho siya sa isang bodega, nagdadala ng mga kahon, nakakuha ng sapat upang mabuhay. Isang araw dumating siya masaya dahil bumili siya ng isang coat para sa kanyang asawa, 12 beses. Tinanong ko, Arcady, nakatira ka ba sa Arctic? Tumawa siya, hindi, tanging gusto niya. Makalipas ang 1 taon, umalis ang kanyang asawa kasama ang isa pa, at mayroon siyang utang. Alam mo ba ang tinawag niyang Amerikana? Ang diborsyo ng diborsyo.
Unawain, kapag nakakuha ka ng utang para sa mga bagay na hindi bumubuo ng kita, hindi ka bumibili, nagrenta ka ng iyong sariling kahirapan. Bahagyang mobile, pinansyal na bakasyon, bagong telebisyon dahil ito ay nasa promosyon, hindi ito pamumuhunan, ito ay isang pagbagal ng pagpapakamatay sa pananalapi. Ano ang gagawin? Alamin kung paano gumastos lamang kung ano ang naiwan, hindi ang inaasahan mong matatanggap. Kung nais mo ng isang bagay, idagdag muna ang pera, pagkatapos ay magpasya kung talagang kailangan mo ito. Ang pag-alam kung paano maghintay ay isang superpower sa isang mundo na puno ng mga impulses. Pangalawang error, save ka sa kung ano ang maaaring gumawa ka ng mas matalino. Ang video na ito ay libre at mabuti iyon. Ngunit kung naghahanap ka lamang ng mga bagay ng libre, alamin na ang libre ay maaaring magastos. Bakit? Dahil nagbabayad ka ng nawalang oras, maiiwasan ng mga pagkakamali at nasayang na mga pagkakataon. Noong bata pa ako, naisip kong alam mo ang lahat. Libro. Kurso, mentor. Para sa ano? Matalino ako. Pagkalipas ng 5 taon, nasa parehong lugar pa rin ito. Hanggang sa gumugol ako ng 3 sweldo sa isang kurso sa negosyo, kasama ang isang matandang Hudyo. Naupo kami sa basement, kumuha ng mintiya, at sinabi niya sa akin ang mga simpleng bagay na pagkatapos lamang ay may katuturan ako. Huwag magbayad para sa iyong mga pagkakamali, magbayad para sa kaalaman upang maiwasan ang mga ito. Maraming mga tao ang nakakatipid sa pag-aaral, iniisip na ang pagkatapos ay malulutas. Ngunit ang pagkatapos ay may kahirapan dahil kung ang isip ay hindi pinakain, ito ay pagkasayang. Ano ang gagawin? Kahit na may kaunting pera, mag-book ng 50 riis sa isang buwan para sa mga libro, kurso o pag-usap sa mga matalinong tao. Ang isang solong pag-usap sa isang taong naranasan ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa lahat ng iyong kasangkapan. Baguhin ang ilang oras ng mga social network para sa isang mahusay na pagbabasa. Magugulat ka sa bilis ng pagbabago ng iyong mindset. Pangatlong error, nakatira ka kasama ang mindset ng biktima. Ito ay marahil ang pinakamasamang bitag. Nagreklamo ang mga tao, sisihin ang gobyerno, ang mga bangko, dolyar, swerte, mas kaunti sa kanilang sarili. Sa bansang ito, hindi ka maaaring umunlad, walang nagturo sa akin, wala akong parehong pagkakataon. Ngunit ang buhay ay maaaring maging mahirap at habang nakikita mo ang iyong sarili bilang isang biktima, magpapatuloy kang mabuhay tulad ng dahil inihahatid mo ang iyong kapangyarihan na pinili sa iba. Ang aking lolo ay dumaan sa digmaan, bumalik sa isang nawasak na lungsod, nagtrabaho bilang isang mechanical na turner at pagkatapos ay binuksan ang isang maliit na pag-aayos ng mga payong. Tuwing gabi nakaupo ako kasama ang isang notebook at isinulat ang bawat gastos. Itinuro niya sa amin, maaari kang maging mahirap, ngunit hindi ito maaaring maging hangal. Hindi siya nagreklamo kahit na mayroon siyang 1,000 mga kadahilanan. Alam ko ang mga taong may kalusugan, pag-access sa internet, smartphone, at kung sino ang gumugol sa araw na paglalaro na nagsasabing ang negosyo ay hindi para sa akin. Kaya sino sila? Kumuha ng responsibilidad. Umupo at sumulat ng matapat, anong mga desisyon ang iyong kinuha? Anong mga pagpipilian ang maaari mong gawin iba? Marahil ay napapaligiran ka ng mga tao na alam lamang kung paano magreklamo. Siguro gumugol ng maraming oras sa mga abala. Baguhin ito at ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang magbago. Pang-4 na error, natatakot kang magsimula mula sa simula. Alam kong masakit ito. Namuhunan ito ng oras, enerhiya, mga pangarap sa isang bagay na hindi gumana at ngayon ay natatakot na aminin na kailangan mong magsimula. Ngunit ang katotohanan ay ang pinakamatagumpay na mga tao ay nagsimula mula sa simula ng higit sa 1 beses. Sa buhay ko, nawala ang lahat ng 3 beses. Ang una, nang ang isang negosyo ay nabangkarote at may utang na halos 1,000,000. Ang pangalawa, pagkatapos ng diborsyo, kapag kinailangan kong iwanan ang lahat at magsimula sa isang bagong bansa na may maleta. Ang pangatlo, kapag ang mga problema sa kalusugan ay nagpilit sa akin na isara ang lahat at tratuhin ako sa loob ng 6 na buwan. Sa bawat oras, naisip ko, tapos na. Ngunit pagkatapos ay umupo ako, kumuha ng isang papel at sumulat, ano ang magagawa ko ngayon? At nagpatuloy. Ang 0 ay hindi walang laman.
Ito ang panimulang punto upang muling itayo ang lahat, mas mahusay, mas malakas, mas marunong. Ang tanong ay hindi kung gaano karaming beses kang nahulog, ngunit kung gaano karaming beses kang tumayo. At ang susunod ay maaaring maging tiyak. Ang pagkakataon ay tiyak na gumawa ng iba. Ano ang gagawin? Itigil ang pagkapit sa nakaraan. Kung gumugol ka ng maraming taon na kumapit sa isang trabaho na kumonsumo sa iyo, hindi ito katapatan, takot ito. Kung natatakot kang makawala mula sa isang pagkawala upang magsimula ng bago, hindi ka mapanganib, dahang namamatay ka. Kumuha ng isang sheet at isulat ito, ano ang malalaman kong gawin? Saan ako maaaring maging pakinabang? Sino ang nangangailangan nito? Ano ang maaari kong simulan bukas? Hindi ito teorya, ito ang iyong panimulang punto. Walang mahika, pagkilos lamang. Pause para sa pagmuni-muni. 4 na mga pagkakamali ang nagpapanatili ng milyong kahirapan. Nabubuhay silang may utang na loob. Save kung ano ang dapat itulak sa kanila. Magreklamo sa halip na kumilos. Natakot sila sa pagsisimula mula sa simula. Hindi ito isang diagnosis, ang mga ito ay gawi. At mga gawi sa reprogram, kung mayroong katalinuhan at lakas ng loob para dito. Kung nakarating ka rito, binabati kita. Ito ay hindi lamang isang tao na pagod na maging mahirap, ito ay isang handa na mature. At ito ay kalahati ng paraan. Isara natin ito ng mahinahon, ng walang pagmamadali. Ipinakita ko ang 4 na pagkakamali na maihawak na 70% ng mga tao sa lahi ng daga, sweldo sa sweldo, kung minsan sa pamamagitan ng mga henerasyon. Ngunit maaari kang maging isa na sumisira sa siklo na ito. Ano ang natutunan natin? Unang pagkakamali, nakatira ka sa utang, gumastos ng wala ka pa. Ang pera ay hindi laruan, ito ay isang tool. Kung hindi mo alam kung paano gamitin ito, tatakbo ito sa pagitan ng mga daliri. Pangalawang error, pinutol mo ang paggastos sa dapat mong mamuhunan. Kaalaman, pag-unlad, mentor. Ang isip ay isang pag-aari. At dumarami ang mga aksyon, huwag mabawasan. Pangatlong pagkakamali, kumilos ka bilang isang biktima, sinisisi ang iba. Ngunit binago mo lang ang iyong buhay. Ni ang mga halalan, o mga pangulo, o mga krisis ay kanselahin ang kanilang mga pagpipilian. Error room. Natatakot ka sa zero. Ngunit ang zero ay hindi pagkabigo, ito ay pag-reset. May kamalayan na maihigit na karanasan at mas kaunting mga ilusyon. Ngayon ang hubad na katotohanan, ang pera ay hindi ang wakas, ito ang gitna. Ito ay oxygen na huminga ng libre. Ngunit nang walang plano, nang walang mga kasanayan, hindi na unawaan kung paano siya dumating at kung bakit siya umalis, lagi siyang makatakas. Hanggang sa manalo ka ng loterya. Makalipas ang 1 taon, bumalik ka sa parehong lugar, dahil ang kaisipan ng kakulangan ay hindi nawawala ng nag-iisa. At ito ay kung saan nais kong linawin ito, hindi ka mahirap. Hindi mo pa natutong mag-isip ng iba. Ang kahirapan ay hindi isang kakulangan ng pera, ito ay ugali ng pagpapaliban sa buhay sa isang ipagkatapos na hindi kailanman dumating. Hindi ko sasabihin sa iyo na ikaw ay espesyal, na posible na ito ay isang bituin. Ito ay maganda, ngunit walang laman. Sasabihin ko sa iyo kung paano sinabi sa akin ng aking ama kapag nasira ako, masama ba? Nasa isang sangang daan ka. Maaari kang lumubog o tumaas. Ngunit alamin, walang magdadala sa iyo. Ni ang gobyerno, o isang guro, o isang mayamang tiyuhin. Basta ikaw. Ngunit kaya mo. Naniniwala ako, dahil nakita ko ang mga tao na bumangon mula sa simula, walang mga kontak, walang kapital, walang diploma. Ano ang mayroon sila? Pagpayag na matuto, magbago, tumigil sa pagreklamo at gawin. Mga konkretong aksyon upang magsimula ngayon. Hakbang 1 ay audit ang iyong mga sensyon. Isulat ang lahat, spreadsheet, API, notebook. Tingnan kung magkano ang pupunta ka sa walang kapararakan at magulat. Pagkatapos ay gupitin. Nang walang awa. Ito ang unang sakit, ngunit kinakailangan. Hakbang 2, magbasa ng isang libro tungkol sa pera. Hindi ang mga mindset, ngunit ang mga nagtuturo kung ano ang gagawin. Magsimula sa mga klasiko, ang pinakamahusay na tao sa Babylonia, halimbawa.
o mga talambuhay ng mga nanalo, hindi para sa katayuan, ngunit sa pamamagitan ng mga aralin. Hakbang 3, tanggalin ang isang nakakalason na bagay, isang channel, isang tao, isang ugali. Itigil ang pagpapakain ng iyong isip sa basurahan. Gusto ng mga resulta? Filter kung ano ang ubusin mo. Hakbang 4, sumulat sa isang papel, sino ang gusto kong maging 5 taon mula ngayon? Walang mga dahilan. Ito ang magiging iyong parola. Walang algorithm ang gagawin para sa iyo. Bakit manatili dito? Hindi ko alam ang edad mo, kwento mo o kung nasaan ka. Ngunit alam kong maaari itong maging isang mas matalinong, mas malakas, mas mayaman, sa malawak na kahulugan. Para doon, kailangan mong maging malapit sa mga humihila sa iyo. At hindi ako isang bituin o guro. Ako ay isang tao lamang na nahulog at bumangon ng maraming beses. Narito ako upang magbahagi ng walang pagganyak, ngunit karanasan. Mga pagkakamali, konklusyon, totoong buhay. Kung nais mo ng mas maraming nilalaman tulad nito, matapat, praktikal, nang walang ferula, mag-subscribe. Sa susunod na mga video, pag-usapan natin ang tungkol sa paano pumili ng isang propesyon na talagang nagbabayad ng mga bayarin. Ano ang gagawin kung natatakot kang mapaputok o magbago ng lugar? Paano sanayin ang disiplina sa pananalapi kahit na palagi kang nakatira sa pula? Aling mga tunay na libro ang nagbabago sa iyong mindset, hindi ang mga may magandang takip. Ang matalino ay natututo mula sa mga pagkakamali ng iba, kinikilala ng intelihente ang iyo. Huwag maghintay Lunes, sweldo o bagong taon. Simulang baguhin ang iyong isip ngayon. At tandaan, hindi ka mahirap. Nasa simula ka na. At nandito ako sa tabi mo. Magsama tayo. Mag-subscribe. Ang susunod na hakbang ay nagsisimula ngayon.